Ayon sa mga eksperto, normal lang na magkaroon ng konting kompetisyon ng magkakapatid o yung tinatawag na sibling rivalry. Kakabit niyan siyempre ang paminsang-minsang tampuhan at hidwaan ni na ate, kuya at bunso. Humahantong din daw na magre-rebelde ang isang bata kung di sila magkaintindihan ng kanyang mga magulang at magkasamaan ng loob. Pero para patagalin ang problema sa loob ng 20 taon, normal pa ba yun? Sa loob ng halos 2 dekada, iisa lang ang naging bulong ni Nanay Trining sa may kapal. Sana raw isang araw ay bumalik ang anak niyang umalis at nagpakalayo sa pamilya. Kwento ni Nanay Trining, lumaya si Maricar noong ito'y 14 anyos pa lamang. Hindi raw niya alam kung saan na ito napadpad matapos lisanin ng Samar. Hindi rin niya alam kung buhay pa ba ito o napahamak na. Dito sa Marikina City, dinala ng kapalaran si Maricar. Bukod sa walang kamag-anak dito sa syudad, menor de edad pa ang dalagita noon, kaya namasukan na lang siya bilang katulong. Niyaya ako ng barkada ko na, sige, punta tayo ng Maynila. Yun. Sumama ako. As in, wala pa akong kaalam-alam kung anong Maynila. Pero yung kaibigan ko, nakarating na siya. Kumbaga, pagbalik lang niya. Niyaya niya ako. Tapos, sumama ako. Aminado rin si Maricar na naging padalos-dalos siya sa desisyong lisanin ng probinsya. Pakiramdam niya raw kasi yun lang ang solusyon para makawala sa di umano'y pagmamalupit sa kanya ng nanay niya. So, lagi siyang galit. Yung, yung matapang. Yun. Pag kunting pagkakamali namin, papagalitan kami, papaluin. Bumili ako ng bigas, tapos sumabit yung bigas sa, di ba yung mga screen? Yung pala lumampas yung screen, tapos pag angat ko, nabutas yung plastic. Siyempre, di tumapon. Pinalo niya ako ng sanga ng bayabas, yun. Kahit di maganda ang naging relasyon ni na Maricar at kanyang ina, sinuwerte naman siya sa mga amo. Kaya mula noon hanggang ngayon, nanatili siya sa iisang amo. Sila na nga raw ang naging pamilya ni Maricar dito sa Maynila. Relationships na, kumbaga, inaalagaan din kasi namin sila. So, kung ano yung maaring pwede namin may pagkaloob, ganun. We're trying our best na maibigay siguro sa kanila. So, maaaring iba-iba rin kasi bukod tangi lang siya talaga na tumagal. May mga ilang tumatagal, pero ito talaga yung siguro nasa kanya na rin. May negosyo ang mga amo ni Maricar, kaya sa tagal niyang paninilbihan sa kanila, hindi lang siya katulong sa bahay, katiwala na rin siya sa negosyo ng pamilya. Dati nung wala pa sila negosyo, sa bahay talaga. Sa bahay. Yun, dalawa pa nga lang kami, laba, linis, gano'n. Ngayon, minsan nasa styro, kung ano na lang yung pwede kong gawin. Siya kasi yung kasama namin na minsan hindi pa namin nakitaan na sumimangot, mag-complain. Basta yan, kahit saan kasama ko yan eh. Hindi lang sa bahay, sa deliveries, pati sa negosyo, kumbaga part na siya. Araw-araw, matapos magsilbi sa pamilya, paggawa naman ng mga bolang styro ang inaatupag ni Maricar. All around na nga raw ang trabaho niya, pero baliwala raw ito dahil gusto niyang suklian ang kabutihang loob ng kanyang mga amo. Mabait naman kasi sila eh. Sa akin kasi, hindi ko gusto yung malaking sahod. Tapos may hirapan ka naman. Kahit nung bumuo na siya ng sariling pamilya, hindi pa rin niya iniwan ang pinapasukan. Naninilbihan siya rito mula umaga hanggang hapon at tuwing gabi, umuuwi naman siya sa kanyang pamilya. Minsan naiisip mo na, ano kaya kung
magkaroon ka ng ibang trabaho, tapos minsan naiisip mo rin, parang masakit din kasi ang tagal mo na rin sa kanila, di ba? Pag naisip mo na iwanan sila, masakit sa'yo kasi parang mas malaki pa yung ko sa kanila taon na kaysa sa magulang ko eh. Talagang halos buong kalahati na nga ng buhay niya dito eh. Iba pa rin yung makita rin niya yung magulang niya, mga kapatid niya. Kahit naman tayo, nararamdaman natin yun eh. Hinahanap natin yung family natin. Actually, yun ang concern namin talaga. Kahit na hindi niya sabihin, tutulak at tutulak pa rin namin siya. Hanapin yung magulang mo. Kasi iba yung, at least malaman na niya, buhay. O doon pa ba, anong kondisyon, ang kalagayan. At saka yung kalagayan niya yun. Napakalaga sa amin yun. Batid ng dalawang dalagita ni Maricar ang pagsasakripisyo ng ina, mabigyan lang sila ng magandang kinabukasan. Kaya kahit isang kahig, isang tukaraw sila, pursigidong makatapos sa pag-aaral sina Jaire at Christina. Pinapangako ko sa magulang ko na bibigyan ko sila ng magandang buhay kasi di pa po namin gusto po ng mama ko na makapagtapos kami na pag-aaral tapos magkaroon kami ng magandang buhay. Mahirap. Lalo na yung may pamilya na rin ako. Doon na parang pag may problema ka, gusto mo pala matakbuhan mo rin nanay mo. Pero wala. Yung lahat, sa'yo na lang, sasarilinin mo na lang yung problema. Sa ngayon, masayang kapiling ni Maricar ang sariling pamilya. Hindi man daw siya lumaki sa piling ng mga kapatid at magulang noon, nagsilbing gabay daw yon para palakihin at itaguyod ng maayos ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang mga anak. Hindi ko naintindihan, hindi ko naunawaan noon yung mga ginagawa nila para sa akin. Pero gaano man daw kasaya si Maricar ngayon sa pamilya, tila may puwang pa rin sa puso niya. Hanggang ngayon kasi, sariwa pa sa isipan niya ang paglisan sa probinsya hanggang sa tuluyan ang naputol ang komunikasyon niya sa pamilya. Namimiss ko na kasi eh. Kasi parang ang hirap. Wish ko lang. Abangan, makaligtas kaya sa paningin ni Maricar ang sorpresang aming inihanda sa kanya? Wish ko lang.